Ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump ay nabigo ng malala at sa Thailand, ang presidente ng Amerika ay bastos na itinaboy ngayon. Nagdeklara muli ng digmaan ang Thailand at Cambodia. Isang buwan matapos magyabang si Donald Trump sa kamera na siya raw ang nagdala ng kapayapaan sa mga bansang matagal nang naglalaban. Ngunit ngayon, sinabi ng punong ministro ng Thailand na hindi niya maalala ang anumang kasunduang pangkapayapaan na palaging binabanggit ni Trump. Samantala, patuloy na sinusubukan ni kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, na hikayatin ang mga panig na magkasundo para sa kapayapaan. Sa bandang huli, naglunsad ang Thailand ng mga airstrike sa pinagtatalunang hangganan nila ng Cambodia matapos magsisihan ang magkabilang panig ng paglabag sa tigil putukan. May mga ulat na ng mga nasawi at nasugatan. At muli nitong pinapakita na ang mga kasunduang pangkapayapaan na pinirmahan ni Donald Trump ay hindi talaga ganoon kahalaga. Kasi kahapon lang, ikinwento ko sa inyo na sa Gaza Strip ay nabigo rin ang kasunduang pangkapayapaan ni Trump. Pero mukhang ayaw lang talaga niyang makita yon. Pero sa episode na ito, pag-uusapan pa rin natin ang bagong tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia at kung paano ito nauugnay sa mga alok ng kapayapaan ni Trump para sa Ukraine at Russia. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like, at mag-comment kayo sa channel na ito. At sumali rin sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang agad naming natatanggap. Kamakailan, sa panayam ng politiko, inilahad ni Trump ang opinyon niya sa pandaigdigang agenda. Habang pinag-uusapan ang negosasyon para sa pagtigil ng digmaan sa pagitan ng Rusya at Ukraine, binigyang diin ni Trump na ang Rusya ay tiyak na nasa mas malakas na posisyon para makipag-usap. Iyon ay isang sipi. Ayon sa kanya, mali ang naging paglapit ng Europa sa issue ng digmaan sa pagitan ng Rusya at Ukraine. At hanggang ngayon ay hindi pa nababasa ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang iminungkahing planong pangkapayapaan ng Estados Unidos. At pagkatapos, sinabi ni Trump na kailangan may tanggapin si Zelensky at na marami ng teritoryo ang nawala sa Ukraine habang nagaganap ang digmaan. Dagdag pa niya na ito ay tanda na ng pagkatalo sa digmaan na kailangan na lang tanggapin. At diretsahan ng sinabi ni Trump na, alam mo, kailangan lang magising si Zelensky, aminin na natalo ang kanyang bansa, na mas malakas ang Russia. Sabi pa niya, nirerespeto ko ang pakikibaka ng mga Ukrainian, pero sa huli, lakas pa rin ang nananalo. Ganoon lang. At ganoon pa rin ang susunod. Sabi ni Trump na tapos niya ang 8 digmaan mula nang maupo siya at sinabing maaaring pinakamadali ang digmaan sa Russia at Ukraine. Pero tumatagal ito dahil sa galit sa pagitan ng presidente ng Ukraine na si Vladimir Zelensky at ng kalbong diktador ng Russia na si Volodya Putin. Pero dito, may napakalaking tanong kung natapos nga ba talaga ni Trump ang 8 digmaan. Sa pinakamababa, isa ay muling nagsimula na. At hindi lang ngayon o kahapon, kundi mas matagal na. Ibig sabihin, hindi praktikal ang kasunduan ni Trump. Inihayag ni kalihim ng Estado ng Amerika Mark Rubio na dapat itigil agad ng Thailand at Cambodia ang labanan at ipatupad muli ang kasunduang naabot sa tulong ng Estados Unidos. Sinabi ni Rubio na nababahala ang Estados Unidos sa mga labanan at mga nasawi sa hangganan ng Cambodia at Thailand. Iginiit niya na hiniling ng Estados Unidos sa magkabilang panig na itigil ang labanan at ipatupad muli ang kasunduang pangkapayapaan. Dapat agad na itigil ng magkabilang panig ang mga aksyong militar, protektahan ang mga sibilyan, at bumalik sa mga hakbang para mapababa ang tensyon na nakasaad sa mga kasunduan sa Kuala Lumpur. Dito pumapasok ang tanong, bakit paulit-ulit sinasabi ni Donald Trump na tinapos na niya ang digmaang ito, pero patuloy pa rin ito? Pero bago ang lahat, nais ko munang itutok ang inyong pansin sa ibang bagay. Ang punong ministro ng Thailand na si Anutin Charnvirakul sa isang press briefing sa Bangkok ngayong araw ay naghayag na dapat sundin ng Cambodia ang lahat ng hinihingi ng Thailand at doon lamang titigil ang mga labanan. Wala siyang pakialam sa mga bomba o kasunduang pangkapayapaan na tinutukoy ni Donald Trump. Sabi niya, susundin ng Cambodia ang lahat ng hinihingi namin bago pag-usapan ang iba pa. Dito naging malinaw na dahil sa mga walang kwentang salita ni Donald Trump, nawala ang respeto ng tao sa kanya at wala nang natatakot sa mga sinasabi niya. Ang totoo, nang tanungin ang punong ministro ng Thailand, paano naman ang kasunduang pangkapayapaan na pinirmahan ninyo at leader ng Cambodia sa Malaysia kasama si Pangulong Donald Trump?
Sumagot ang punong ministro ng Thailand at ang sagot ay hindi inaasahan. Napakaikli ng kanyang sagot at ang sabi niya, "Pakinggan ninyo, hindi ko na nga maalala iyon." Anong kasunduang pangkapayapaan? Dito tayo dapat huminto dahil mahalaga ito. Ang totoo, wala talagang naging kasunduang pangkapayapaan. Uulitin ko, lagi kong hinihikayat ang manonood na mag-ingat sa definisyon at kahulugan, lalo na sa usapang diplomasya. Paalala lang, si Donald Trump ay nasa Malaysia noong Oktubre 26 at doon, kasama ang mga lider ng Thailand at Cambodia, pumirma siya ng tinawag niyang kasunduang pangkapayapaan. Pero basahin muna natin ng maigi ang mga balita noong Oktubre 26 quote. Mga punong ministro ng Thailand at Cambodia, sina Anutin Charnvirakul at Hun Manet ay lumagda ng deklarasyon tungkol sa pagtatapos ng sigalot sa hangganan ng kanilang mga bansa sa summit ng Association of Southeast Asian Nations sa Malaysia. Nangyari ito sa harap ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na tumulong sa mapayapang pag-aayos. Nangako ang dalawang panig na ititigil ang aksyong militar at magtatag ng mabuting ugnayan bilang magkapitbahay ayon sa kasunduan. Pinalaya ng Thailand ang 18 bilanggo ng digmaan at sisimulan ng Cambodia ang pag-atras ng mabibigat na artilyeriya mula sa hangganan. Babantayan ng mga tagamasid mula Malaysia ang pagsunod sa tigil putukan. Ganito ang tunog ng balita noong ika-26 ng Oktubre at ito ay isang magandang halimbawa kung gaano kahalaga ang malinaw na mga pahayag at definisyon sa diplomasya. Noong Oktubre 26 nag-abot si Trump ng deklarasyon sa Thailand at Cambodia. Pero ano ang deklarasyon? Kapag binuksan mo ang anumang aklat-aralin sa diplomasya, ganito halos ang definisyon. Ang deklarasyon ay isang opisyal. Kadalasan ay formal na pahayag na nagpapahayag ng mga prinsipyo, posisyon o intensyon ng isang bansa. Hindi ito obligasyon, hindi garantiya, kundi isang intensyon lamang. Ibig sabihin, sa prinsipyo, sinasabi ng Cambodia na oo, aatras kami at sinasabi ng Thailandia na sige, hindi kami aatake, pero hindi namin ginagarantiya, balak lang namin gawin iyon. Doon, madalas kapag sinusunod, may mga nakasaad na ganito at dito rin. Noong Disyembre 8 nagsagawa ang Thailandia ng airstrike sa pinagtatalunang hangganan nila ng Cambodia. Matapos magturuan ang magkabilang panig na nilabag nila ang kasunduang tigil putukan na napagkasunduan sa pamamagitan ng tulong ni Donald Trump. Ayon sa ulat ng militar ng Thailandia, nagkaroon ng mga bagong sagupaan sa dalawang lugar sa pinakasilangang lalawigan ng Ubon Ratchathani, kung saan hindi bababa sa isang sundalong Thai ang namatay at 4 ang nasugatan. Matapos pagbabarilin ng mga tropa ng Cambodia ang kanilang mga sundalo, sinabi sa pahayag ng mga tropa ng Thailandia na at ika nga, nagsimulang gumamit ang panig ng Thailandia ng mga eroplano para bombahin ang mga target militar sa ilang lugar. Ayon sa kagawaran ng tanggulang pambansa ng Cambodia, inatake ng mga tropa ng Thailandia ang kanilang posisyon Lunes ng umaga matapos ang ilang araw ng pang-uudyok sa dalawang lugar. Dagdag pa nila, hindi gumanti ng aksyon ang mga tropa ng Cambodia at hindi sila nagpasilaw sa mga pang-uudyok. Ayon sa hukbong sandatahan ng Thailandia, pinaputukan ng mga sundalong Kambodyano ng balistang multiple. 21 raket ang mga sibilyang lugar sa Thailandia. Ibig sabihin, wala talagang umatras o nag-pullback? Gusto ko lang banggitin na mahigit isang siglo nang nagtatalo ang Thailandia at Cambodia tungkol sa soberanya sa mga hindi pa natutukoy na bahagi ng kanilang hangganan sa lupa. Ang hangganan na ito ay umaabot ng mahigit 800 kilometro at unang inilagay sa mapa noong 1907 ng Pransya, noong kolonya pa nila ang Cambodia. Kahit may mga pagtatangkang ayusin ang alitan, paminsan-minsan ay sumisiklab pa rin ang tensyon bilang armadong sagupaan. Halimbawa, noong 2011, isang buong linggo, silang nagpalitan ng putok ng artilyeriya. At nitong Hulyo 2025, muling sumiklab ang digmaan. Sa 5 araw ng palitan ng raket at artilyeriya ng dalawang bansa, hindi bababa sa 48 ang namatay at pansamantalang lumikas ang 300,000 residente. Sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Thailand na humihingi sila ng paumanhin mula sa Cambodia matapos silang akusahan ng pagtatanim ng bagong mina na nagdulot ng pagkasugat ng sundalong Thai noong Nobyembre 10. Kinabukasan, inanunsyo ng Thailand ang pagsuspinde ng pinalawak na kasunduang nilagdaan 2 linggo lang ang nakalipas sa ilalim ni Donald Trump. Sa Cambodia,
Sinabi nilang noong Nobyembre 12 nagpaputok ang mga sundalong Thai malapit sa pinagtatalunang baryo sa hangganan na nagdulot ng pagkamatay ng isa at pagkasugat ng 3 pa. At kung nakinig ka ng mabuti, mapapansin mong ang tinatawag na kapayapaang kasunduan ni Donald Trump ay nabali pa 1 buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Donald Trump na sabihing siya ang nagpahinto ng digmaan ng Thailand at Cambodia sa panayam ng politiko noong Disyembre 9. At sa kabuuan, tinapos daw niya ang 8 digmaan. Mga kaibigan, kung tingin nyo ay interesante at mahalaga ang episode na ito, maaari kayong magpasalamat sa aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, paid subscription sa Patreon, Buy Me a Coffee, o YouTube sponsorship. Nasa video description lahat ng link at detalye, pati ang suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.